Sir Julius, kung ito ay magsisimula na on March 15, para po dun sa mga motorista na hindi pa nakakapagpakabit ng RFID, ano po magiging penalty nila? At ito po ba may grace period or talagang pagsimula ng March 15, simula na rin po ng pagpapataw ng penalty? Yan po ang ma'am, kasi na the March 15 is the date wherein which we will require all motorists na sana po ay meron na silang RFID. Sapagkat kung sila po ay pumasok sa ating mga expressways by March 15 na wala pang RFID, papapasukin naman po sila but they will be required to pay their toll fees in cash. At the same time, yung LTO deputized enforcers po may issue to them yung violation ticket, may penalty po yun or a show cause order. Ang mga naman po, we have so many installation reloading stations in and out of the expressways. Nang sa ganon ay madali pong mabigyan ng ating mga motorista ng mga RFID na wala pa bago man lang diba, pumasok ng ating pong mga sige po. So, klaruhin ko ito ha, Sir Julius. Klaruhin ko itong sagot po ninyo kay Chacha. Number 1, March 15, totally po cashless na ito. Pero sa mga papasok pa rin na walang RFID, makakadaan pa rin magbabayad ng cash. Yun nga lang, paano po, saan sila? Meron bang magkakaroon pa rin ba ng isang booth doon? O they can enter anywhere na sa ampong booth area? Sir Ted, kung papasok po sila, itong yung usual designated lane, cash lane natin sila dadaan, they will be directed to go to that. If there is a sufficient safe space po where they can be brought to, doon po sila magbabayad ng cash. Kasi po ngayon, sir, sir, kailan ho kayo huling dumaan sa mga toll roads natin? Kasi po ngayon, wala na ako nakikitang cash lane eh. Actually, wala na po. Kaya nga po. So saan sila, saan lang sila? Sir, excuse me sir. Sorry po kasi kapos tayo sa oras eh. Just to answer po straightforward lang para po tayo mas mabilis. I hope you don't mind, Sir Julius. Ano po? Ako po humihingi ng pangunawa. Ngayon kasi wala na pong cash lane. So kapag March 15, ano po, at wala kang RFID sticker, so saan ka padadaanin na cash lane kung sakasakali po? Ano po ang inyong instruction po sa ating operators? It is usually on the rightmost lane po, Sir Ted. Okay. It is usually at the rightmost lane where they will be processed and transacted po. Okay, opo. And then, dun po, kakabitan na sila ng RFID. Obligado po sila magpakabit na kasi nga para wala na istorbo. Doon po sila hikayatang magpakabit at magbayad din ng toll fee kung meron pang space doon. Kung wala po kasi, Sir Ted, they will be advised sa toll plaza kung saan ang pinakamalapit na installation station at kung saan sila pwedeng magbayad din ng toll fee. Opo. Sige po. That's duly noted. Sir Julius, ang binabanggit po ninyo, no, yung ideal setup, meron naman mga taga-LTO na maninikit, no, o kaya deputized po ng mga LTO, ng mga tauhan po ng traffic ng ating toll operators. Fine. And then, kaninyo, may mga tao naman yung mga booth natin para po asistihan yung mga hindi binabasa yung kanilang RFID sticker. That is ideal during office hours. Nakakadaan ba kayo pag early morning dyan sa ating toll roads, either SLEX or NLEX o maging Skyway? Kasi pag madaling araw, sir, mga alas 2 na madaling araw, alas 3, usually po ang tao doon sa entire, halimbawa, dito po sa Balagtas exit, usually po iisa lang ang tao naka-duty dyan. So pag hindi ka binasahan, yung isang yun, kumahog yun. Kasi ilan yung hindi binabasahan, so maghihintay ka talaga. Paano ho ba ang inyong pong usapan dito sa ating mga operators? Ang usapan po natin, Sir Ted, may mga 24/7 personnel na dapat nakaantabay upang tugunin yung mga ganyang pagkakataon na pangyayari, Sir Ted. At kung yan pong observation ninyong yan ay ating we are taking note of this observation that you have just stated, and this will be brought to our management to call the attention po ng ating mga toll operators since they are not performing in accordance with what we have agreed sa kanilang operational matters. Sige po, kasi kung isa lang ang naka-duty, tapos aapat po yung northbound, aapat po yung booth doon, tapos hindi binabasahan ng dalawa, malaking istorbo. Ito pa ho, no? Kapag madaling araw din, may mga dumadaan na walang load.
So yung walang load na iyon, nakakaistorbo siya ng matagal kasi nagbabayad pa siya doon sa ano eh. So tapos hindi pinatatabi. At walang nanghuhuli, walang naninikat kasi nga early morning. Paano nyo mariresolve ang ganong sitwasyon po na may istorbo na alam nang walang load, dumadaan pa rin po, tapos tsaka nagbabayad at naghihintay po ang napakaraming motorista sa kanya? I will take note of that for Sir Ted too, no? Yung itong mga motoristang pumapasok sa ating expressways na kulang ang load. At mismo sa toll plaza, sila nagbabayad ng load nila. Although we are not instituting any penalties at this time on these people, we highly encourage them na anuman po na sana naman may sapat ang load nila bago sila pumasok ng expressway. Gaya ng nabanggit po ninyo, nakakaabala sila dito sa mga subscriber that are abiding by our rules for a fast, efficient travel po. Sir Ted, so there will come a time na we will also announce the possibility of instituting penalties already dito sa ating mga motoristang pumapasok ng ATC lane na may RFID nga pero kulang din po ang load. Yung po, ang balita, ang sabi ho dati meron ng penalty, di ba? Wala pa kayong pinapatupad na penalty? Sa ngayon po, Sir Ted, ang kautusan po na naiata sa atin ay patupad muna itong no ETC, no valid ETC, no entry, and institute the penalty. Siguro po ay sa lalong madaling panahon, gaya po ng nabanggit ninyo. Kasi nakakasagabal din po sa traffic yung mga yan. Lalo na kaya yan po siguro ay ang ating pamunuan ay dapat din nilang pag-aralan na kung ipapatupad na rin po ang penalties regarding dito sa mga insufficient load. Okay, sige po. Paano ho ba ang TRB, ang inyo pong pag-monitor sa compliance po ng inyong mga concessionaires? Yung pong, meron ba kayong pinadadala talaga ng mga tauhan to check on their performance? Kasi kung early morning, napapansin po namin na alas 2, alas 3 na madaling araw, parang hindi po nangyayari sinasabi ho ninyo eh. Sa mga prime time siguro, drive time, yung mga office hours, meron, puno yung kanila pong mga tauhan doon. Pero pag early morning, kulang po sir eh. Kaya niyo po Sir Ted, this is one matter, your suggestion and notes, itong observation ninyo will be readily noted by given to our higher management for action. Kasi tama po kayo, maaaring dun sa non-peak hour o yung tinatawag nating less traffic, baka hindi rin po nakaantabay ng tama itong ating mga toll operators sa kanilang tungkulin.